Good morning po. And, nakakala po yung ano eh, no? Yung panahon, ang gloomy. Pero, tayo po ay magpupuri, magpapasalamat sa Panginoon. Amen po ba doon? Hindi tayo mahadlangan ng lamig, o kung ano man po meron sa labas. Tayo po ay sama-sama magpupuri po sa Panginoon. And, before we start po yung mensahe po natin ngayong umaga, kung di ko nagkakamali, last week, nagkaroon po kami ng pag-uusap si Pastor Deus. And, kaya, parang pampajoke pa po yung sabi ni Pastor. Sabi niya, taya ka. Sabi niya sa akin, sige po Pastor, alam mo yung topic. Alam mo yung pinakang-tema natin na yung September. Binigay niya po yung title ng Shaken. And, honestly po, some of you, yung mga lamig po sa akin this past months, 2 months to be exact, dami po nagsisirculate sa utak ko. Daming tumatakbo-takbo dito. Pero mabuti po ang Panginoon because He allowed me to stand here para sabihin yung kabutihan niya. Ang paano tayo tinuturuan, patuloy niya hinahamon. And isang personal na alam mo itong bagay ko. Yung binagit ni Pastor sa'yo, or parang nagbibiro kayo. Talagang mapag-ano kayo, parang binibiro yung bahagi. Talagang sakto sa akin. Pero kaya ko sabihan, mabuti po ang Panginoon. And i-allow po natin siya. My prayer for today is i-allow po natin siya na makausap sa atin. Yung mga bagay po na maibibigas tayo. Na medyo masakit. Pero sabi nga po ng isang pastor po na narinig ko, tanggapin mo. Tanggapin na natin, wag na po natin ituro sa iba. Sabi mo, akin yan eh. Ganun po siya, nag-usap sa akin. Title pa lang po pwede mo ba tumayo muna po tayo? Pagkatiwala natin sa Panginoon po yung ating pag-aaral ngayong umaga. Let's pray. Mapapala natin Diyos na mga pangyarihan po sa lahat. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Ama, sa kalayaan ng sandali na pinagkalulutusan. Pagkatipon, mahapon, hindi po salita mo. Ang sandali nito, Panginoon, ano man po yung mga bagay na maaari kung meron mo, na mga gumugulo, tumatakbo-takbo sa mga isipan at puso ko namin. Hayaan mo mga po, Panginoon, salita mo sa sandali nito. Tago niyo lamang po ko sa inyong likuran, ang kapahayagan mo po ang mangusap sa bawat isa po sa akin. Ito po ang aming dalangin sa aming pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Ano po tayo mga po, and good morning po sa bawat isa ulit. And again, bare months na. Tama po, no? Bare months na. And bago po tayo lumako dun sa pinakapaksa natin po, kunting survey lang po tayo. Okay lang po ba yan? Sino po dito, pwedeng itaas po natin yung mga kamay natin. Sino dito yung masasabi nyo Christian na kayo? Or one time sa buhay niya, sinabi nyo, tinanggap ko na si Lord sa buhay mo. Pwede ko po kung makakita yung mga kamay. Okay lang po ba? Hindi kayo proud. Nag-proud tayo. Sino mo? Yan. Then, so, majority po na nandito ay kumilala na po sa Panginoon. And ito po yung pangalawang tanong. Next question is, kamusta naman po ang buhay pananampalataya natin? Yung buhay Kristiyano natin, kamusta naman po? Try yung sagutin sa isipan niyo po. Kamusta naman po yung buhay Kristiyano natin? Nasabi pa po ba natin na ang buhay ng Kristiyano ay masaya tunay? Diba, may sinagunang kanta po. May lumang kanta po, di ba? Kinakanta ng mga adult yun. Mga kinakanta dati, di ba? Sabi nila, ang buhay ng Kristiyano ay masaya. Pero, sa buhay natin mananampalataya, being
a Christian, nasasabi pa rin ba natin na masaya maging Christian? Masaya pa rin. Masaya pa rin. And, still, worth it pa din ba yung ginagawa ko sa Panginoon? Natatanda ba yun? Yung worth it pa din ba yung pag-attend ko ng church? Yung ginagawa kong ministry, yung pagkakawin, yung pagtugtog, yung pakikinig, yung pagpunta dito, worth it pa din ba yun? Kasi tumatagong buhay sa isip. And let me share with you po isang passage sa Bible. Sabi ko ng Hebrews chapter 12, verse 1. Pwede po sabi dyan, therefore, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let also lay aside every weight and sin which clings so closely. Sabi mo yan, let us run endurance race that sets before us. So, kung tingnan niyo yung word na let us run the race. Nasa isang takbuhin daw po tayo. And may pakita akong picture. Pag sinabi kong takbuhin, ito po yan. Kuna yung picture. Yan, race. Diba? Matakbo. Sino po dito yung tumatakbo kayo na nag-e-enjoy kayo? Na parang wow, sumatubang. And yung word na race po doon, nanggaling po doon yung salitang agony. Yung agon. Nang ibig sabihin po, may paghihirap, may suffering, ibig sabihin yun eh. Na ibigay siya sa isang takbuhin, gagaya niya. Na may struggle. Na kung ibabangga natin po sa buhay ng nanampalataya, na ang buhay daw po ng Kristiyano ay may kaakibat na paghihirap ng pagsubok. Pero, worth it. Nalala ko yung sinabi ni Peter. Sabi ni Peter sa John chapter 6, sabi niya 6 verse 68 hanggang 68. Sabi, Lord, whom shall we go? You have the words of eternal life. Ibig sabihin, sinabi ni Peter, kasi pa kami pupunta. Kahit nahihirapan kami na naglilingkod, gumagawa para sa katooban mo, ito na yung meaning ng buhay na meron kami. Ibig sabihin, alam ni Peter, yung purpose niya, nagkaroon ng dahilan kung bakit siya nabubuhay. And tayo din po mananampalataya, may hirap man, may pasakit man, may pagsubok man po na dinadaanan. Ang kagandahan po nun, is alam natin yung dahilan natin kung bakit pa rin po tayo nabubuhay. And it's still worth it. And sa daling ito po, kaya mahalaga yung isang bagay po na meron tayong pinaghuhugutan o tinitignan o nilulook forward to at hiningihan natin ng pag-asa. Sa daling ito po, sa umagang ito, pag-uusapan natin is that unshaded, where do we anchor our hope in uncertain times? Tunay na hindi natin, wala tayong kasiguraduhan. Hindi natin alam yung mga mangyayari mamaya, bukas, sa araw, wala po, hindi natin alam yun. Kaya kailangan natin na meron tayong nilulook forward to, hinihingihan ng pag-asa. Kaya sa daling ito po, yan po yung pag-uusapan natin. Hinanyan po kayo, minsan lang tumayo, sabay-sabay po natin basahin yung ating pong passage. In the book of Hebrews, chapter 6. Yan. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Simulan po natin sa verse 9. Yan, simulan ko po sa verse 9. Tutugon po kayo sa verse 10. And then sa verse 20 po ay sabay-sabay po natin babasahin. Okay po? Actually, naka-flash naman po yan dyan. Pero allow me po, nabasahin yung verse 9, tugon po kayo sa verse 10, and then, verse 20 ay sabay-sabay po natin ito basahin. Okay po? Hebrews chapter 6, verses 9 to 20, ito po sabi, though we speak in this way, yet in your case, beloved, we feel sure of better things that belong to salvation. Verse 10 po.
And we desire each one of you to show the same earnestness, to have the full assurance of hope until the end. Verse 12. For when God made a promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself. Verse 14 po. And thus Abraham, having patiently waited, obtained the promise. 16 po. For people swear by something greater than themselves, and all their disputes are owed to final or confirmation. So, when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise and unchangeable character of His purpose, He guaranteed it with an oath. 18. So that by two unchangeable things, in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. We have this as an assured and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain. Verse 20 po, sabay-sabay natin basahin. Where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. Ang Panginoon po ang mapagpala sa kanyang salita. Maaari na po tayo makaupo. Yan. So before we go po sa pinaka-pag-usapan natin, which is unshaken, where do we anchor our hope in uncertain times? So bago po natin sagutin yan, tingnan muna po natin yung background ng Book of Hebrews. Okay po? Yung Book of Hebrews po kasi, sinulat po siya ng hindi malinaw kung sino yung nagsulat. Sa ibang sa ibang version ng Bible, nakalagay anonymous. Hindi nila pinangalanan. Pero basically, sinasabi nila, yung author daw lang is a highly educated sa Old Testament scriptures and early Christian community. So, yun yung uri ng tao na meron dito, na nagsulat nito. And it was written during a time of growing persecution, hardship for the Jewish Christians as they were tempted to return to Judaism to avoid persecution. So, yung pinakang tinutumbok ng writer dyan, yung mga mananampalataya na nakakaranas ng persecution, na na-challenge sila na balik na lang sila sa dati nilang ginagawa. Kasi, baka patayin sila, pahirapan sila. Pero ngayon, meron siyang purpose. May tatlo siyang purpose. Tingnan natin. Una, to show the superiority of Christ. Kung tingnan natin sa verse 2 nung binasa natin kanina, sa Hebrews chapter 12, verse 2, sabi doon, He is the author, the finisher of our faith. Si Jesus God. So, kinungklod nila na walang mas higit. Di ba kay Kristo? Okay? Tapos pinakita dyan, yung purpose ng pagkakasulat ng Book of Hebrews, to strengthen the believer's faith and perseverance in times of trials. So, para palakasin yung mga mananampalataya. Okay? And to warn against falling away and encourage them to hold fast to Christ. So in short, yung Book of Hebrews po ay nakakaranas yung mga mananampalataya ng paghihirap, persecution, problema, at gusto nung nagsulat nito na ma-encourage yung mga mananampalataya. And the same as sa umagang ito po, I know sa bawat isa po sa atin, may mga gumugulo-gulo dyan. May mga dala-dala tayo na maaaring magpabalik sa dati nating ginagawa na wag sana naman. Na wag mangyari po. Kaya itong Book of Hebrews, isang encouragement po na sinasabi sa atin na ito, mag-persevere lang tayo. Hold fast. Okay po? So ngayon, let's go dun sa pag-uusapan natin. And may mga binanggit po dyan na salita Yung where do we anchor our hope in uncertain times? Alam niyo po yung picture na to? Yan. Anong tawag po dyan?
Yan, rin araw pa ba? Anchor, yan. No, may unit pa po ako mga ano eh. May mga, yan, thankful po tayo, may mga kaibigan tayo, mga nagsisiman. Ano pala na, seafarer. Yung tao sa kanila ngayon. So, minessage ko po sila sa ano ba, gano'n ba kahalaga yan? So, may nag-reply, sabi, Pastor, napakahalaga yan. Kasi pag may bagyo, yan yung nagko-control sa bagyo, sa barko para hindi mabuwan. Pag may malakas na alon. So, napakahalaga po yan. And sa buhay, mananampalataya ko, what it symbolizes. Tatlong bagay po. Tingnan mo na po natin, bago natin. Para alam natin kung ano ba yung ng anchor. Okay? So, first, it's a symbol of stability. Pag sinabi natin stability, katatagan, matibay. Hindi mag-iba. Hindi susuko. Diba? And sino mo dito yung feeling nyo parang suko na ako? Parang bumagyo ng problema, di ang hanap ko. Yung sumug-sumuwa na yung kaya kailangan natin ng may aangkoran. Kasi it's a symbol of stability. Para mas maunawaan po natin, may magandang ginawa po si Moses. And tatawag tayo ng Aaron tsaka Hur. Pwede mo ba? Tsaka Moses. Para mas makita natin yung visual kung ano ibig sabihin ng stability. Tatawag tayo si Kuya Joseph, si Kuya Gian, tsaka si mukhang Hur. Mukhang Hur. Si Kuya Tanye. Kuya Tanye, si Kuya Gian. Para mas makita mo natin yung ibig sabihin ng stability. Kasi ang ganda po nung ginawang example po niya ni Moses when it comes to stability. Okay, so, sino mo ang Moses? Dito na lang. So, taas mo yung kamay mo dalawa. Yan. Taas mo. Yan. Kaya mo yun na hanggang mga isang oras. Sample natin. Tapos, hawak mo ito Kuya Joseph. Dalawang kamay. Yan. Try to imagine na kayo po si Kuya Joseph. Na may hawak-hawak kayo. Sa una, kaya niyo po yan eh. Kaya pa yan, mga isang oras. Kaya pa yan. Pero pag tumagal po, mahahalay ito, honestly. Pag yung mga bigatin. Sa Bible po, sa Book of Exodus, ang ganda nung ginawa niya yan eh. Basahin ko lang po. Ang ganda nung ginawa nila. Sabi nila, but Moses' hands grow weary. So they took a stone. Una, kumuha sila ng mauupuan niya. Binigyan ng upuan. Kaya ito sa pupumuka. Binigyan ng upuan. And then, he sat on it while Aaron and Hur held up his hands. Magkabilang kamay may humahawak. Hawakin. Ayan. Sa tingin niyo po, mas magiging madali po kay Kuya Joseph yun. Yung paghawak niya dito. Stable na yan. Bagkain ko yan. Di na po babagsak yan. Ganyan po pinipicture yung stability. Yung hindi maghigiba. At ganyan po kaalagatin yun mga kapatid. Ganyan po pinapakita yung ibig sabihin pag naka-anchor ka. May umaalalay sa'yo. May nakasuporta sa'yo. Kasi hindi mo mawawala. Sabi nga dito, si Moses, he grew weary. How much more tayo? We grow weary. Sa maraming bagay. Yan ko lang po, dito talaga makontinue. Nitong linggo lang talaga, alam po ni Tita Mira yan. Bagay ako rin sa ilong mo. Kasi may tumubo sa gitna pa eh. So may in-apply po akong gamot, nagsugat. So may sabi ko, prayer meeting, sabi ko, gitna pa talaga eh. So hanggang kahapon ko, namumula-mula po. So maging yung nagpapaweli, di ba? Simple lang. Eh how much more po yung daladala nyo ngayon? Problema sa tahanan, problema sa mga anak niyo po. Yung mga estudyante, katatapos na ng exam, pumasa kaya ako.
kunin ko yung card ko, di ko makuha. May baon kaya ako bukas. Sa mga nagtatrabaho, may bonus kaya. Mariretain kaya ako sa trabaho. Something. Gulo. Kaya mahalaga po na merong tumutulong, nag-stable sa inyo, at umaalalay sa inyo. Kaya ganun po kahalaga yung angkor. Kasi darating at darating sa buhay natin, we feel distress. Ano po sabi ng Isaiah chapter 26 verse 3? Sabi niya, you keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Verse. You keep him in perfect peace. Because what? He stayed, nananatili ang Diyos. So, it's not just only a symbol of stability, also, anchor is symbol of security. Keeps us steady amidst life's trials. Tanong ito po. Bakit kaya minsan ang mga mananampalataya ang daling pasukin ng pagdududa? Bakit ang daling pagduda, magduda sa pwedeng gawin ng Panginoon? Bakit? Bakit dumarating sa punto na pinanalangin natin pero nagdududa tayo? May pinagkatiwala tayo sa Panginoon pero nagdududa tayo. Bakit? Kasi hindi tayo secure in the first place. Ang isang lugar na secure, kumpiyansa yun. Ang isang matibay na muok, kahit pasukin ng napakaraming kalaban, kumpiyansa sila. Matibay kasi. Ano ba sabi ng Bible, Hebrews chapter 13, verse 8? Sabi dyan, He is the same today, yesterday, today, and forever. And that's kind of security ang sarap pakinggan na sinabi, nagbukas sa Panginoon, na hindi siya nagbabago. Na hindi siya pwedeng magbago. Na pwede kong pagtiwalaan yung pwedeng gawin na tayo kasi hindi siya magbabago. Kung ano yung ginawa niya sa akin kahapon, maaaring pwede niyang gawin ngayon at pwede niyang gawin bukas. Kasi hindi siya nagbabago. Ayun ang maganda sa security. So, hindi lang po ang anchor ay symbol of stability, symbol of security. It's also a symbol of safety. Yung safety po na tinutukoy dito is safety is not more on human effort. It's God unchanging nature. May mabasahin po ako sa inyo sa buko. Ezekiel chapter 12 verse 28, sabi po dito, none of my words will be delayed any longer, but the word I speak will perform, declares the Lord. Ano man yung sinabi ko, gagawin ko. Sarap mo na. Kaya for those uncertain times na meron po tayo sa buhay natin, a stable, secure, and safety na meron tayo is very important po. And that's what it means to be anchored. Kailangan nakakangkla. Ngayon, isama natin yung word na hope. Anchored in hope. Ano yung sabihin ng hope? In worldly view po, ang ibig sabihin ng salitang hope ay ito. A expectation and desire for a certain thing to happen. For example po, para mas mag-grasp natin yung ibig sabihin po niya. Sabi ng worldly view, when it comes to hope, ito yung mga bagay na inasa natin parang word na sana. Sana yung Pasko. Diba? Yung ninong ko rin, gagawa na mo ba rin? Diba? Kami po, mga boys po dito, mga young people po, mga 2 weeks na siguro, hindi kami matuloy-tuloy mag-basketball. Sabi ko sa isip-isip ko, sana naman ngayon, makapag-basketball. Eh, yan yung meron kang ine-expect. You expect something to happen.
na kung saan mangyari to. Hindi daw yung sabihin ako. Pero may mas magandang sinabi po when it comes in biblical perspective ng ibig sabihin po ng hope. Ano po sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1? Maganda sinabi yan eh. Sabi po dyan, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. It means a confident expectation, assurance of what God has promised. It is also tied with the word faith. Itagdag lang natin yung word na being confident. Nandun na may inaasahan ka sa ng kumpiyansa. Yun yung sinasabi ng biblical view when it comes to hope. Naalala ko po, yung professor po namin sa Bible School, Pastor Renal. Ang preach na po yun dito kung di po nagkakamali. And, meron po dun sa ano po, mga ano po kasi, mga Bible School student, medyo bugil-bugil ka po eh. Parang ano ba, parang wala ka pa sa mga hulog, di ba? Meron medyo parang ganito yung weather, medyo gloomy. Tapos, may nag-pray, sabi, pagkalaban niyo po, uwi po kami, sana po di ba kami abutan ng ulan, at makauwi kami ng payapa. Okay naman yung prayer po eh. And may mga gano'n tayong prayer minsan, di ba? Sana po umulan. Then, after ng amen, at may po ginawa ng nag-pray, nagdala siya ng payo. Sabi ko yung gusto ko sabihin, minsan we contradict yung sinasabi natin doon sa ginagawa natin. Pinag-pray mo lang, ay, di ulan, pero naglalaan ng payo. Pinag-pray mo na, may gagawin si Lord dito, pero ikaw naman ang gumawa. Pinag-pray mo na sana mabago yung anak ko, pero wala ka rin, nagduda ka pa din. Pinag-pray natin na gawin ng Panginoon to, pero pinagdudahan mo pa rin. Bakit? Kasi we ask not in confidence. Wala tayong kumpiyansa. Pinagdududahan natin yung pinapanalangin natin. Diba? And yun yung nakakalungkot po doon. In those times na may pinagdadaanan po tayo, times na meron tayong mga bagay na gumugulo-gulo po yan, yung hope na merong confident expectation ang napakalaga. Napakalaga po. So ngayon, let's go down doon sa tanong ko. Where do we anchor our hope in times of uncertainty? Saan ba natin i-anchor? Tatlong bagay lang po ito. Mabilis na mabilis. Okay. Tatlong bagay lang po. Where do we anchor? Una po, we anchor our hope in God's character. May tatlong bagay po na binanggit sa binasa po natin, yung character ni God. Sa verse 10, kung titignan po natin, ano po sabi niya sa verse 10? Sabi po ng verse 10, for God is not unjust, so that to overlook your work and love that you have shown for His name in serving the saints, as you still do. Hindi kakalimutan ng Diyos anumang bagay ang ginawa natin ng may pag-ibig, higit sa lahat na ginawa natin sa gawa. Hindi kakalimutan ng Panginoon. Tayo mong tao, may sakit kalimot po tayo. Ha? May sakit kalimot tayo. Susi. Ako na kalimot. Susi. Diba? Pabango. Panyo. Ano pa? Cellphone. Kasi, kahit yung mga maliliit na bagay, nakakaligtaan natin. Pero si Lord, sinabi malinaw na malinaw dito, He never forgets. Hindi niya nakakalimutan. Especially yung ginagawa natin. Kahapon po, yan, let us comment po yung mga add-on po natin. Pwede po palakpakan natin, sir. Medyo may pagkano yung talo ba, pastor eh. Di ba? Yun na pong tignan mo.
Di ba? Talo tayo eh. Pero, let us commend you. Kasi bakit? Hindi lahat may ano eh, may lakas na loob eh. Hindi lahat ng ay binigyan ng pagkakataon mo na makaari. And you have the privilege, we have the privilege para maging part po doon. And yun po nakakatawa doon. Tuloy-tuloy lang, mga 5 years, nanalo din tayo. pero hindi aside po, yung mga bagay na ginagawa rin, for example, yung mga bagay na yun, talent test. I know some of you, napagod kayo. Pumunta kayo dito nag-practice. Diba? You take the effort, gumising na maaga, you take the effort, yung iba din ako makain, nag-diet, diba? Gumastos, bumili ng uniform. Diba? Pero saan pa when you done it with love, di ka kalimutan ng Panginoon yung ginawa mo. And He will never, hindi niya kakalimutan. Minsan, tayo ba lang talaga, Lord? Ano ba? Nagpapakahirap na ako sa iyo eh. Ginagawa ko na to, Lord. Konti ka na naman dyan. Paambun ng biyaya. Eh sabi malino na malino na sinabi ng Panginoon, hindi niya kakalimutan. Hindi siya tao na madaling makalimot. Hindi siya tao na kinakalimutan niya yung bagay na ginawa natin. Kaya tuloy lang po mga kapatid. Tuloy lang. Huwag tayong panghinaan sa mga bagay-bagay na nangyayari. And ano ang pinangako ng Panginoon? At character ng Diyos, hindi siya nakakalimutan. Kitang-kita ka na. Kitang-kita niya yung ginawa mo. At dahil kitang-kita niya yung ginagawa natin at ginawa mo, gawin na natin yung the best natin. Now, wala tayong sabihin na may regret ako, di ko ginawa yun. Sayang. Dapat sama ako doon. Dapat ako nandun. Wala na dapat ganun. Kasi kitang-kita ng Panginoon, ang gandang pangako ng Panginoon, hindi ko kakalimutan. At yun yung magandang karakter ng Panginoon. Pangalawa, He will never forget, also, He will never lie. Ano po sabi ng verse 18? Sabi po dito, therefore, not even, sorry po, tumagpasa ko. Ito ba? Verse 18 ito po sabi, so that by two unchangeable things in which it is, impossible for God to what? To lie. He will never lie. Itong week, alam ko po, familiar kayo sa issue ng bansa natin. Papap sa news feed ko yun. Yung hearing sa DPWH. Ako po, nanonood doon din po. Yan. Pero, ang pinapanood ko po din, yung mga yung the way magsalita ng mga attorney. Eh may nag-catch po ng attention ko. Yung sa attorney doon, may pinanggit siyang praise. Ang sabi doon, yung word yan, falsus in uno, falsus in omnibus. Ano ibig sabihin po niyan? It means false in one testimony is false in all testimonies. It's a principle that suggests a witness who lies about one material fact is not credible to testify about any matter. The entire testimony is or can be disregarded. Ibig sabihin po yan, pag nagsinungaling ka o may sinabi ka hindi totoo sa isang bagay, lahat na nagsasabihin mo, wala nang katotohanan. Yun po yung ibig sabihin na ang Diyos na meron po tayo, never He did lie. Walang isang beses, sinabi niya sa salita niya na nagsinungaling siya. At lahat po ng bagay na ginawa niya ay nangyari po. Siya po yung kapulpilan ng promise sa Old Testament. And isang bagay po yun na hindi nagsisinungaling ang Diyos. And ayun po, lalo po yung mga mas matatanda po sa akin dito, may mga pinangahawakan po kayong pangako. May mga verses kayo, may mga passages tayo na pinangahawakan. Panghawakan niyo po yun. At pinangako ng Panginoon, gagawin na yun. Bakit kami, Pastor? Gagawin na yun.
Tingin tayo dito. Pero limitado lang. Si Lord, ang taas na tingin, kitang-kita niya. Ako po, siguro, alam niyo na yung story to. Hindi ko po makontain din talaga. Nag-pray po ako sa tatay ko, siguro mga more than 10 years na wala akong connect sa tatay ko. Ito nanonood ko pa. More than 10 years since graduate po ako ng elementary. Wala akong naging balita sa kanya. Then, by year na lumipas, pray ako ng pray. Hoping. Sabi ko, tagal. Sabi ko, Lord, ano ba? Wala. Sasagutin mo po yung panalangin ko. So, 5 years. Nag-high school na ako. Wala pa din. Ni high, ni ho, wala. Nag-college po. Nag-aral po ako sa Pampanga. Wala pa din. Then hanggang nag-Bible school po ako. Nandun pa rin po yung pagnanasa na nakita ko yung tatay ko. And all of a sudden, God answers my prayer. And tinignan mo po yun. To be exact, 12 years. Sabi ko ba na ang tagal naman sinagot ng Panginoon? Ang ganda eh. Inayos niya, may inayos sa akin, inayos niya sa family, and it's perfect time. And sa bagay lang po yung nakita ko doon, hindi nagsinungaling ang Panginoon sa pangako sa akin. At patuloy kong pangahawakan po yun. Patuloy na magiging testimony ng buhay ko yun. Hindi na mawawalan na ginawa ng Panginoon. At yun yung, kung may mga ano ko, may mga, honestly, kung may mga inalo ko, yung binabalikan ko talaga. Yung ginawa ng Panginoon sa akin, sinasabi ko sa sarili ko, naging thankful yung Panginoon sa akin, 12 years na nakalipas. How much mo rin pinapanalangin ko ngayon? And may maaaring gano'n din po kayo. Ilang taon na po kayo nananalangin sa pinapanalangin niyo? 1 year? 5 years? 10 years? 20 years? Tuloy lang po. Gawin lang natin kung yung dapat natin gawin. Magpatapat tayo sa Panginoon. Kasi pangako niya, He will never lie. Gagawin niya. Eh ito po, paano mo malalaman? Sabi niya, paano mo ito malalaman pag isang tao ay sinungaling? Sa mga babae na nandiyan. Paano mo malalaman na sinungaling sa lalaki? Okay, well, there's two reasons. Inconsistent and it contradicts on what he previously said. Hindi na umaakmak sa sinabi niya. Eh kung titignan po natin ang Bible, wala po nagko-contradict from Old Testament to New Testament. Nagko-complement sila. Does not contradict, it complements each other. Ganun po kaya ang salita ng Panginoon. Ano po yung may mga ilang verse ako dito na yan? Sabi niya, I will never leave you. I will never forsake you. Sa Romans 8, ano sabi sa Romans 8 po? May maganda sinabi. For I am convinced, sa ibang sakin, I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor anything can separate us from the sarap. Wala. Binanggit na po doon lahat, oh. Death, angels, sabi lahat. No one can separate us from the love of God. Ano sinasabi niya? Totoo yun. Gagawin ng Panginoon. So, yun yung karakter ng Panginoon. He will never forget. He will never lie. Pangatlo, He will never change. Verse 17. Ano po sabi diyan? Sabi ko ng verse 17. Ay, ito. So, when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise, the unchangeable character of His purpose, He guaranteed it with an oath. He will never change. Tayo po tao, minsan yung basihan ng ugali natin, minsan pabago-bago.
Diba? Sala sa lamig, sala sa init, diba? Hindi mo ma-spell it. Diba? And yung reaction natin, nakabase kung ano yung mood natin. Dito sinabi, kahit di siya nagbabago, kung ano yung sinabi niya, pangahawakan niya. At gagawin niya. And isang maganda doon yung sinabi natin kanina, He is the same today, forever. Hindi siya nagbabago. So, yun yung muna. We anchor our hope in God's character. He will never forget. He will never lie. He will never change. Pangalawa po, we anchor our hope in God's Word. Sabi ng Bible, Psalms chapter 138, verse 2. Yan, sabi yan, I bow down toward you, your holy temple, and give thanks to your name, for your steadfast love and your faithfulness, for you have exalted above all things your name and your word. Sa iba pong salin, sinabi po doon, dahil sinabi sa ibang salin, you have magnified your word above your name. Mas binigyan mo ng halaga, mas mahalaga sa iyo yung sinabi mo kaysa ano yung katayuan mo. Sabi niya, it gives that yung binigyan emphasis ng Diyos na yung sinabi niya ay mas mabigat. Yung sinabi niya, yung meron dito, mas pinagbigyan niya ng halaga, mas binigyan niya ng bigat. Kesa sa pangalan niya. Ano siya sabi doon? That His greater importance rather than His authority and reputation. It emphasizes God's complete commitment to His promise. Balik tayo ng konti. Sa mga pinangahawakan niyo po, ng mga pangako, panghawakan niyo. Kasi bakit? Sabi ng Panginoon, He magnified His word above His name. Mas mabigat yun. Diba? And yun yung pinakamaganda doon. Not only that, we anchor our hope in God's Word. We anchor our hope in Christ's finished work. Verse 19. Yan po yan. Nung sinabi po ng Panginoon na siya po ay, nung siya po ay nakapako, may isang word po sinabi ng Panginoon. Ano ba yung word na yan? It is tapos na, it's finished. Pasara po yan, tetelestai. May tatlong ibig sabihin po yan. Bigyan na natin ako ng paliwanag. Ibig sabihin po yan, in business po, it is a fully, the debt is fully paid. Kumbaga parang pag may utang, bayad na. Pag may pagkakautang, may nagbayad na. Ay yung term na ginagamit ng tetelestai, it's finished. Then, pangalawang term po niyan, ginagamit din siya in judgment court. Ano ba ibig sabihin? That the sentence is being fully served. May nabigay ng hatol. So not only that the debt, yung utang ay nabayaran na, pero may tumutukoy na yung kahatulan ay na ibayad na. May nagbayad na. Okay? Then, pangatlo, ito ay nangangulugan din sa military term that the battle has fully won. Panalo na. Tetelestai. So in short, it emphasizes tatlong bagay. The death of your sin is fully paid. The sentence for your punishment that we deserve sa impyerno has been fully served. Dinastify tayo ng Panginoon. And the battle against the devil, the sin, has been fully won. Ang lahat ng yun po ay walang sense kung wala po yung binanggit dyan sa 1 Peter. Kung hindi nag-resurrect ang Panginoon. And that's the hope na tinitignan natin. Kasi nabuhay ang Panginoon eh. Yung pinangako niya po sa inyo, yung pinangahawakan natin salita niya, yung pinangahawakan natin ang karakter ng Panginoon, kung hindi nag-resurrect ang Panginoon, wala po kapuluhan yun. Pero nagbuhay siya. He resurrected. Ayun yung natapos na ginawa ng Panginoon.
The resurrection of Jesus is the ultimate guarantee that death, sin, and despair do not have the final word. Sabi niya, tetelestai. Tapos na. Yung pinagdadaanan natin ngayon. Kasi sa bagay, tapos na yun. Alam na yung ending nun. Alam niyo naman yung ending ng buhay nun. Ng buhay ng bawat sa atin. Kasi he's the Alpha and the Omega. Alam niya. And pangahawakan natin yun. Kasi totoo yung bawat sinabi niya. Totoo yung bawat pinangako niya. Ang isang katibayan na totoo yung bawat ginawa niya at pinangako niya kasi nag-resurrect siya. And it's the impossible thing na pwedeng mangyari sa human nature. Yung biglang mabuhay. At ginawa ng Panginoon yung kaimposiblehan. How much more po sa sitwasyon na meron tayo ngayon? How much more po sa bagay na meron kayo ngayon? Ang bawat isa po sa atin. Mga sabi ba rin ng Panginoon, di po kasi ako nauunawaan eh. Talaga? Panginoon, di mo kasi alam yung kalagayan ko ngayon. Panginoon, di mo kasi alam yung kalagayan ng anak ko. O kaya ako, estudyante ako, di mo alam, Lord eh. O kaya sa atin, baka mawalan ako ng trabaho. Di mo kasi alam. Talaga. Nasabi natin yan. May dalawang challenge po. What's the challenge? What's the challenge? To imitate. May binanggit po yun sa verse 12. To imitate what? So that you may be not sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promise. Sabi mo nila, imitation daw is the sincerest form of flattery. Parang ano yun, no? Parang pambobola. Pero may magandang word po doon, hindi siya pambobola. Pagpupuri. When someone copies you or you copy someone, it only shows admiration and appreciation. Okay? Pag may ginagaya daw tayo, hindi dahil binubola mo siya, kundi natutuwa ka sa kanya, natachallenge ka sa kanya. So may bagay na sinasabi po sa atin dyan, to imitate what? Faith and patience. Faith and patience. Pinagsama po yun eh, no? What is faith? Something you hope for. Something you believe na hindi pa nangyayari. That's faith. At sinamahan may isa pang word, patience. Tsagain mo, tsagain natin, abangan yung gagawin ng Panginoon. May kaukulang ano po yan eh. Pagkakasulat, yung word na yan, yung imitate. It was written in an active voice. Pag sinabing active siya, ginagalaw. Hindi siya passive na information lang. Kasi sabi nito, gawin natin to. Gawin mo to. I-exercise mo to. Ikilos mo. Kumilos tayo. Ikilos daw natin yung pananampalataya natin. Na hindi lang natin alam, na hindi lang natin pinag-aaralan tuwing Sunday, sa mga small group, or may idea ka, may pinapanood ka, may binabasa tayo. Hindi lang doon. Kailangan maganda daw po, active. Ginagawa. Ginagawa natin what? Magtsagang maghintay sa gagawin ng Panginoon. Panghawakan yung pinangako niya. Panghawakan yung pinangako niya sa akin. Panghawakan yung mga salita niya. Hindi magdududa-dududa. Hindi magbahala. Yun yun, mag-active tayo. And kung may gagayahin tayo, sabi na, gayahin daw natin yung mga naunang mga manampalataya. Kasi bakit? They live in what? Full of faith and patience. Ikaw ba naman? Buhay mo yung kapalit. Pine-persecute ka pag hindi ka umalis sa pinaniniwalaan mo. Buti po sa atin, wala pang ganun eh, no?
Hindi ba nakasalalay yung pananampalataya natin? Trabaho ka lang. O kaya, ang nakasalalay pa lang, kakainin pa lang bukas. Ang nakasalalay pa lang, pangarap. Dito sa kanila, buhay pa, buhay. Na pag pinagpatuloy nilang naniwala sa Panginoon, buhay po ang kapalit. Sana po maaari ang maging kapalit, trabaho mo, ginagawa mo madalas. Pero, ganun na ba masusukat natin na, hindi mo sila gigits eh. Ito na buhay. Pero nagtsaga silang maghintay sa gagawin ng Panginoon. At in-example sila sa Abraham. Dahil sa pagtsatsaga niya, pinagkaloob yung pinangako sa kanya. Tsaga lang po. Magtsaga ng may pananampalataya. Panghawakan natin yung mga pangako niya. Pangalawa pong challenge sa atin, verse 18. Maganda sinabi po dito eh. So that by two unchangeable things in which is impossible for God to lie, we who have fled for refuge may have strong encouragement. Ito, dito niyo po ito na. To hold fast the hope set before us. Gusto niyo po yung word na hold fast yan. Ano ibig sabihin yan? Sa pagkakasulat po ng word na hold fast sa Bible, dalawa po yung ginamit o pagkakagamit sa kanya. Share ko lang po. Yung isa po is accusative and genitive. Okay? Yung accusative po, ibig sabihin nun, it's the result of what is done. For example, pag sinabi ko hold fast, ito, may hawak po akong taksa. I'm holding it. Nahawakan ko siya. Hawak-hawak ko siya. Tangang-tangang ko siya. It's the result na ginawa ko. Tawag po nun is accusative. Pero meron sa mga pagkakagamit ng word na hold fast, which is genitive. It indicates ownership. It indicates ownership. Inaangkin. Inaari mo. Akin to. Huwag mo akin to. Walang sinobel ko mo. Ano daw yung sinasabi? And yung pagkakagamit po ng hold fast dyan is in a genitive. Sinasabi sa atin na angkinin mo, hawakan mo yung pag-asa sa Diyos. Hindi lamang natin basta pinangahawakan na hawak mo, angkinin mo. Akin to. Hawak ko yung pangako ng Panginoon sa titignan ko. Naliban sa pumailing gawin ng mundo, hawak-hawak ko to. I'm holding to the hope na ginawa ng Panginoon. Yun yung maganda doon. Na I am having the confidence na anuman yung pinagdadaanan ko ngayon, masabi ko, I'm looking forward kasi bakit? May pinangawakan ako. May tangan-tangan ako, may yakap-yakap ako, may hawak-hawak ako ngayon. Sinabi ng Panginoon sa akin. Tanong po, ano yung hawak niyo po ngayon? Ano yung pinangahawakan natin? O basta alam lang natin yan? Hindi po yun. Sabi mo, tanganan mo, ariin mo yan. Ariin mo yung pangako ng Panginoon. Ariin natin yung hope na yun. Mga kapatid, yung sitwasyon natin ngayon, napakaganda ng pwede gawin ng Panginoon. Bukas. Napakaganda ng pwede niyang gawin. Pero ang pwedeng pumigil, kung ikaw bibitaw na agad. Honestly, yung po, sabi ko kayo pa sa parang nakakaluman si Lord. Talaga sakto saan ang shaken. Talaga ba sa diba, daming gumugulo-gulo sa isipan. Ugang-ugang ako eh. Pero sa bagay yung sinabi sa akin pa rin, honestly, ang gusto sabihin po sa inyo, may pag-asa. Tawakan mo. Tawakan natin. Kasi sinabi niya po sa atin, hindi naman tao nagsabi. Yung
Diyos na sinasamba natin. Hawakan po natin yan. Panghawakan natin. Hindi lang basta alam natin, we have the confidence that, Lord, I'm hoping. Kaya naman katagal. I'm hoping. Kailangan ko yun. Kailangan natin yun. So, where do we anchor our hope? We anchor our hope in God's character. He will never forget, He will never lie, He will never change. We anchor our hope in God's Word. He placed His Word above His name. We anchor our hope in Christ's finished work. Tinapos na ng Panginoon. Ginawa niya na. At anumang bagay na pinangako niya, gagawin niya. Challenge sa atin is that panghawakan natin yun. Gawin natin yun. Let me end with this po, this illustration. Meron po akong hawak na tasa dito. Usually po ang tasa, sabi nila, pag ang tasa po ay may lamang tubig, pag inuga, ang tatapon po ay, ano ba? Tubig. Hindi pwedeng kape. Pag tinapon na ganyan, kung ano yung nasa loob yung nilalabas. And, kanina sa simula natin, basically tayo po mananampalataya, makakaranas tayo na masisip tayo. Ugain yan. At tanong ano po yung nasa loob niyan. Ano yung lalabas dyan? Ano yung nilalabas natin? Is it joy? Gratitude? Peace? Or is it anger? Bitterness? Victim mentality? Quitting tendencies? Ayoko na. Kasi bakit din yung nilalagay natin dito? Kahit anong nasa loob niya, yun yung lalabas. Hindi tayo na-excuse na umuga at ugain. Sabi nga ni Pastor Lasande, kahit kami po, kahit sino sa atin dito, makakaranas po tayo ng pag-uga. Hindi tayo excuse. Pero ano yung nilalabas natin yan? When life shakes us, what is within us is revealed. But if we are anchored in hope, what flows out is faith and steadiness. Pag inangkord ko pala yung sarili ko sa pag-asa na sinasabi ng Panginoon sa akin, ang ilalabas ko pala yung mga duda-duda, victim mentality, quitting tendencies. Kasi sabi ko, ayoko na naman, suunawan, balik na lang ako, natin ko ginagawa. Pag gano'n na po naisip niya, baka iba na yung nasa loob. Iba na yung nilalagay natin dito. Kaya sabi ko po, natatawa nga ako eh. Nagsabi sa akin eh, huwag ka kasi mag-isip ka. This is basically, sama, totoo. Kasi minsan, pag tayong isip ng isip, ano yung iniisip natin? Problema. Wala akong ganito. Kulang ako sa ganito. Hindi ko to kaya. Ang totoo, hindi mo na kaya. Kaya ng Diyos yan. At yun yung magandang pag-asa. At yun yung dapat mailabas. Nagpakita natin. Honestly, nakakatayo po ako ngayon. Biyaya po ng Panginoon. Nagagawa ko po. Napakawalang biyaya ng Panginoon. Na kung iisipin ko,